up you guys again, Joshua D, back at it again with another YouTube video, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, bringing you the best tips and tricks, also my strategies and also my secret on how to build and grow your YouTube channel. And I'm here to put you further or even faster on media. That's coming up. If you are new here to my channel, consider subscribing. And before we start guys, Happy New Year po sa inyong lahat, sa lahat ng mga J Diary squad, sa mga J Diaries outside guys. Happy New Year po sa inyo, and thank you so much sa walang sawang pag-support sa aking YouTube channel guys. Kasi we reached 1,000 subscribers and sobrang happy ko lang dahil na-reach natin ngayong bagong taon. Before we start guys, gusto ko lang explain sa inyo, this is my first video ngayong 2024. This video is uploaded ngayong 2024. Sa mga susunod nating content, dahil busy schedule tayo, dahil maraming mga content di ko pa na-edit, raw files pa siya na kailangan pa siyang i-edit, at yun po yung i-upload natin pag busy schedule po tayo. This is post-recorded video, yung 2024 lang naganap. And yung mga susunod na content natin is pre-recorded video na nangyari na, tapos na, matagal na siya. 2023 pa yun, and bear with me guys kung nagtataka kayo bakit dahil busy po tayo kaya hindi po natin siya maasikaso. So right now guys, itong content na isushoot natin ngayon, ito yung popost natin ngayon 2024. So bakit nga ba tayo gumawa ng content ngayon guys? Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nga ba makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour ng mabilis. So before na pumunta tayo sa topic na yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong policy or bagong regulation or bagong requirements ni YouTube ngayong 2024. Dahil kung mapapansin nyo guys, napalitan na po or may nadagdag na policy ni YouTube. Sabi nyo dyan, merong fan funding at saka brand funding. Ano ba yung pinagkaibahan nito? Brand funding guys ay ito yung mga collaboration, sponsorship, paid advertisement na pwede kang kumita din. Pero ang fan funding na tinatawag nila, pwede kang kumita sa mga audience mo through membership, donation, at saka yung membership. Kasama na dyan po yung merch, yung merchandise. Ngayon, meron na silang bagong naisali sa YPP program. Kailangan mong umabot ng 500 subscribers, tatlong public video nakapublic siya. Either 3,000 watch hour or 3 million valid public short views. Pero ang tanong, kuya, kikita ka na ba dito? Hindi po. Hindi ka po kikita dito through AdSense dahil hindi mo pa rin na-achieve yung 4,000 watch hour at 1,000 subscribers. You need to get the 1,000 subscribers and 4,000 watch hour para makuha mo yung full na earnings dito sa YouTube. A-unlock mo lang yung fan funding kung nakakuha ka ng 500 subscribers and 3 na public videos, or either yung 3,000 na watch hour or 3 million na public short views. Pero hindi ka kikita doon. Ma-unlock mo lang yung fan funding, pero still, kailangan mo pa rin kunin yung 4,000 watch hour and 1,000 subscribers para ma-avail mo yung full na earnings dito sa YouTube. So ang tanong, paano ba makukuha ng mabilis yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour yung 2024? Yung tip number 1 natin is great content. So dito sa YouTube guys, lahat ng mga viewers natin kailangan nila ng good content, high quality content. Kasama na dyan yung content that help other people. Nakakatulong ba yung content mo? At isipin mo bago ka gumawa ng content, what is it people will get to your content? Ano nga ba yung makikita ng mga viewers mo sa content na yan? Siyempre dito sa mundo, maraming YouTube channel na nakabukas lagi-lagi dahil may mga instances na hindi nila alam ang gagawin. So they search on YouTube. They search about how to create, how to vlog, ganyan. Lagi nilang sinesearch yan. Kahit mag-search sila sa Google kung paano ganito, paano ganyan, lalabas pa rin yung mga videos dun sa YouTube. Magpapakita pa rin sa Google search sa YouTube. Dito sa great content guys, kasama na dyan kung nakaka-entertain ba yung content mo, nakaka-educate ba, may napupulot ba silang aral. At saka makikita mo lang kung great content yan kung may motivational na content. Siyempre ang mga tao gusto nila yung mga high quality at saka mapapakinabangan
napapakinabangan nilang content. Kung nakaka-inspire sa kanila, papanoorin nila yan. Kung nai-entertain sila, papanoorin nila yan. Pupunta naman tayo sa tip number 2 natin, which is conquer your fear on YouTube. Paano mo makukuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour kung wala kang confidence sa sarili mo dito sa YouTube? Nag-decide ka na pumasok sa YouTube, pero make sure na conquer your fear. Huwag ka matakot na mag-vlog. Huwag ka matakot mag-post ng content mo dito sa YouTube. Siyempre, kung nagdududa ka sa sarili mo dito sa YouTube, tanongin mo sarili mo, is this really that I want? Tanong mo sa sarili mo, gusto ko ba talaga itong pag-vlog? Gusto ko ba talaga itong pag-video at pag-post sa YouTube? Once na nasagot mo yan at alam mo yung true passion mo kung talagang dito sa YouTube, hindi ka mahihiyang mag-vlog. Listen to motivational quotes, listen to motivational content, at saka magbasa ka ng mga libro na nakaka-entertain at nakaka-motivate sa'yo. I know dito sa YouTube guys, when you posting a content, mapapanood ng maraming tao. Siyempre, nakapublic yung content mo, mapapanood ng buong mundo. Alam ko yun guys, na medyo natatakot ka kasi baka i-judge ka ng maraming tao, pero huwag kang matakot. Kung gusto mong mag-create ng content ngayong 2024, go for it. Huwag kang susuko sa passion mo. Tibayan mo yung loob mo. Pupunta naman tayo sa number 3 na tip natin, which is commitment to your passion. Bakit ko nga ba ito sanabi guys? Dahil gumawa ka nga ng YouTube channel mo. Sabi mo, balang araw gusto kong maging successful YouTuber. Balang araw gusto kong maging ganyan, ganito, ganyan. Pero wala kang commitment doon sa passion na yun. Anong mangyayari? It turns out, yung mga sinabi mo noong nakaraan, hindi na matutupad yan. Dahil inuna mo yung mga bagay na wala namang pakinabang. Then ask yourself, paano ako magko-commit sa isang passion or sa isang goal? Paano? Eh syempre, mag-focus ka doon sa naumpisahan mo. Kung naumpisahan mo na mag-vlog, kung naumpisahan mo na mag-video, ituloy-tuloy mo na. Gusto mo nga ma-achieve yung 1,000 subscribers, di ba? Tsaka 4,000 watch hour. Bakit tumigil ka? Papasok dito yung commitment bago mo makuha yung mga requirements dito sa YouTube. Dito sa commitment, kasama na dyan yung urge to know your channel. Pag nalaman mo na yung channel mo, alam mo na kung para saan, stay consistent sa pag-upload ng content. Dahil mawawala ang recommendation ni YouTube sa channel mo pag hindi ka nag-stay consistent sa pag-upload ng content. Kasama dito yung editing your content. You need to edit your content para mas maganda yung flow at magandang tignan sa audience mo. Then syempre, hindi mawawala dyan yung creating your thumbnail, fixing your thumbnail. Dahil once na hindi maganda yung thumbnail mo, iisipin ng maraming tao, hindi napapakinabangan yan. Kaya make sure yung content mo mapapakinabangan. At saka yung thumbnail mo talagang maaasahan ng mga audience mo. Ang last tip natin is number 4, we have the longer videos. Create longer videos that helps other people. Dahil aanhin mo yung napakaraming content na mahahabang content. Kung yung content na yun, wala silang makukuhang aral, hindi nakaka-entertain yung content mo, wala din mangyari. Hindi i-recommend ni YouTube yung content mo. Siyempre, mag-decide ka kung ilang minutes yung content mo. Pero ang required, kailangan ng 5 to 10 minutes na content. Dahil mas mapapabilis ang watch hour mo pag malaki ang minutes ng content mo. Gumawa ka nga ng mas mahahabang content, pero make sure to review your content. Dahan-dahan mo yung i-edit one by one kung tama ba yung mga nailagay na music, sound effects, sa lahat ng mga kasama sa editing. Siyempre, once na nag-edit ka, dapat lagi nyo isipin yung major 4 na rules dito sa YouTube. Yung be brief, be bright, be fun, and be done. Huwag mo kakalimutan yun para mas maintindihan ng mga tao yung content mo, yung clarity ng content mo. Make sure din yung voice mo, naririnig nila. Make sure din, medyo nag-error yung camera mo, yung cellphone mo, o yung ginagamit mong pag-vlog is make sure na mag-adapt ka ng microphone or microphone rod na para makuha yung full na boses mo, para maintindihan nila yung mga sinasabi mo. Dito kasi sa YouTube guys, hindi basta-basta. Kailangan mo magsumikap para makuha mo yung mga kailangan abutin dito sa YouTube. So ayun guys, this is my first content ngayong 2024 and I'm happy guys na nagsama-sama tayo ngayong 2024 ulit. Ang hiling ko lang guys, support na content na matagal na ko nang nagawa, and thank you so much sa mga support ninyo, sa mga prayers ninyo guys. Kung naman to ma-achieve kung wala kayo. And good news guys, may trabaho na tayo. And grabe guys, i-update ko na lang kayo sa mga
happenings. After ng content na to guys, hindi nyo muna ako makikita kasi ito freshly made ngayong 2024. And yung mga susunod na content, matagal na mga videos. Kaya bear with me. And yun lang guys, thank you so much. Sana meron akong na-share sa inyo na good news at nakatulong sa inyo. And don't forget to share this content guys sa lahat ng mga friends ninyo. And don't forget to subscribe to my channel guys para updated kayo sa mga post ko, sa mga susunod ko mga future vlog. And if this is your first time to go here in my channel and see my face, don't forget to comment down below and I will welcome you. So thank you very much for watching this video. Stay awesome and God bless, encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye-bye. Now when I travel around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out. Kuya! Kuya! Tapos na kayo dyan? Tapos na kayo?